Sa tuwing lumilingon ako, naroon pa rin siya. Isang estudyante na puno ng dugo sa loob ng classroom. Pero sa ika-4 na lingon ko, bigla siyang nawala. Good evening, ka-moonlit souls! What's keeping my moonlit souls awake tonight? Nag-aabang ba kayo ng panibagong story? Kung oo, welcome sa panibagong episode ng Stories Sent at 3 a.m. Hi po, Direk Luna! Gusto ko lang pong i-share ang ilan sa mga nakakatakot na karanasan ko. Pwede niyo po akong tawaging Ashley. Grade 8 na po ako ngayon. Ang unang karanasan ko ay nangyari noong first day ng exam namin. Bandang 7 a.m. yon at pangalawang exam na namin. Naipasa na sa akin ang questionnaire. Nasa kaliwang bahagi ng classroom ang upuan ko at nasa pangalawang row ako. Lumingon ako sa likod para ipasa ang test paper. Pagkapasa ko, may nakita akong isang lalaking estudyante sa gilid ng pader. Puno siya ng dugo. Noong una, inisip ko na baka namamalikmata lang ako. Pero 3 beses akong lumingon at naroon pa rin siya sa parehong pwesto. Doon na talaga ako kinabahan. Ang pangalawang karanasan ko naman ay nangyari noong November 24. Dalawa lang kaming magkaklase na maagang dumating sa school. Noong November 23 kasi ay field trip namin at kinabukasan ay may pasok na ulit. Pagdating ko sa school, sumilip ako sa loob ng classroom namin. Baka lang kasi ang bintana kaya kita agad ang loob. Pagtingin ko, may nakita akong nakaupo mismo sa dati kong sitting area. Nakatitig lang siya sa blackboard. Nagtaka ako dahil sarado pa ang pinto ng classroom at wala naman kaming kaklaseng ganoon ang itsura. Sinabi ko agad sa kaibigan ko ang nakita ko dahil kaming dalawa lang ang naroon. Pagtingin naming muli, wala na siya. Buti na lang at bago mangyari yon ay nailipat na ako ng sitting area. Simula bata pa po ako, pakiramdam ko ay nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Pero hindi po naniniwala ang mga magulang ko kapag ikinukwento ko ang mga nakikita ko. Ilan po sa mga nakikita ko ay multo, kapre, duwende, white lady, madre, nuno sa punso, doppelganger. Iyon lang po ang aking maibabahaging karanasan. Sana po ay magustuhan ninyo ang aking kwento. Gusto ko rin pong malaman kung bakit kaya nangyayari sa akin ang mga ganitong karanasan. At doon na natatapos ang kwento ni Ashley. Ashley, to answer your question, maraming ka-moonlit souls na ang nag-send ng stories nila na katulad nung sayo, pero may ilang naniniwala na third eye yan. Baka may third eye ka, or bukas yung third eye mo kaya nakikita mo sila. Kasi 'di ba mula bata ka pa hanggang sa pagtanda mo na nakikita mo pa rin yung mga ganyang bagay. At may iba naman na mas naniniwala sa mga natural na paliwanag like baka stress, pagod, ganyan. Maraming misteryo ang hindi maipaliwanag. Pero maraming salamat sa pag-share mo ng iyong story sa amin. And guys, kung may maidadagdag kayo sa kung bakit nga ba nararanasan ni Ashley or nakakakita siya ng mga ganyang bagay, comment nyo lang para mabasa ni Ashley. Pero para sa akin, siguro ma-advise ko lang, magdasal ka and magpa-bless ka na din, I think. Or yung sinasabi nila na Saint Benedict Medallion, bili ka and then pa-bless mo sa pare. Pero alam mo, basta magkaroon ka lang ng strong connection kay Lord or strong relationship kay Lord, mawawala yan sila. Maraming salamat sa pag-send mo ng iyong letters dito. Nag-enjoy na naman ng mga ka-moonlit souls. And, ka-moonlit souls, para makapag-send kayo ng letters ninyo, mag-message lang kayo sa akin sa Facebook, Luna Holgado, or sa IG, iam.luna004. Maraming salamat guys sa pagsuporta sa Stories Sent at 3 a.m. Malay nyo, mangyari talaga yung podcast natin sa Spotify. Ayun, manifest natin guys. Yun lang. Hanggang sa susunod.